Ano? Send a December 2, 2024 letter, we inform the Vice President na iniimbestigahan din namin yung alleged threat laban sa kanya. So kailangan Vice Presidente ko nga lang narinig yun na may threat sa kanya. Hindi, totoo. Hindi ako nagsisinungaling, mga kababayan. Ano? Gumagawa lang ng dahilan yan, Boss Mark. Sabi ni Amancio Mengulio. Kumbaga, charing lang yun. Bigla lang pumasok sa isip nila para mailusot yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. namin makakuha ng valid information, confirmed data or any apparent violation of our revised penal code or any special law. Yung ang purpose ng letter namin, Your Honor, to inform the Vice President na iniimbestigahan din namin yung alleged threat laban Your sa Honor, kanya. it's a yes or no. O yun ang pagpapaliwanagin. Gusto, yes or no lang. Hindi na pwede yun, no? O ngayon, no, mga kababayan, pati eto nga po, sabi dito sa balita na ito, Lotok stands that by NBI case as defense deny hitman contact. Naalala nyo yung mga sinabi ng Vice Presidente. Ano po? Huwag kayong mag-alala. No? Huwag kang mag-alala. Meron na akong kinontak o meron na akong kinausap. Pag may nangyari sa akin, hanap, huwag tigilan si BBM o patayin si BBM, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Ano po sabi dito ni Lotok, mga kababayan? NBI witness attorney Jeremy Lotok stood by the Bureau case against Vice President Sara Duterte as her defense directly denied that she spoke or contracted a hitman, no? And Senator Judge questioned the evidence chronology and reached the investigation. Lotok said the NBI found sufficient basis to recommend 3 counts ng grave threat and 1 count of inciting to sedition over Duterte's statement, no? Tinanong ni Erwin Tulfo, ano sabi? All right, airtight case. Sagot ni Lotok, I believe so. Yes. Tsaka tayo, mga kababayan, kinakailangan mo pa bang alamin kung sino yung kinontak? Kung eto, naririnig mo na, nagsasalita na ang sinasabi ay ipapapatay ang presidente, asawa ng presidente, at pinsan ng presidente. Di po ba, mga kababayan? Oh, sino ang makapagdidepensa sa Vice Presidente sa ganitong sitwasyon? Kaya po, kung nakikita nyo, mga kababayan, mga boss chief sir, yung mga depensa nila, yung mga lawyer nila, pumupunta sila doon mahilig sa maliliit na detalye. Doon sa mga detalyeng irrelevant, mga bossing. Doon sa mga detalyeng hindi naman kinakailangan at doon sila nagtatagal po, mga boss chief sir. Di ba? O ano pa sabi dito? Ito pa. Sabi dito, courtroom clash. O, ito pa mga kababayan, sinarbasa naman ito. Courtroom clash. Sabi dito, Sara Duterte's defense admit house detention of top aide. Si Zulaika Lopez, no? Provoke respondents to outburst. So, ibig sabihin, kapag kayong nanggagalaiti ka, pag yung may kinagagalit ka, at yung kapag kayong parang may nagpupush sa'yo o na sitwasyon, kagaya ng pagkakakulong kay Zulaika, okay lang na magbanta. Lalo na po, presidente ang pinagbabantaan, mga bossing. Di ba? No. The detention of Vice President Sara Duterte, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, na ang sinasabi ni Montulfo ay love na love daw po ni Vice Presidente. Ang dahilan was the primary catalyst that provoked her to issue threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos. So ngayon, yung sinasabi po nila na yung video parang gusto nilang sabihin walang katotohanan, may pag-amin na. Kumbaga, nadulas na sila dito.
Ayan oh, 'di ba? Ano sinasabi? Yung pagkakakulong ni Zuleika Lopez ang dahilan kung bakit nagbanta ang Vice Presidente, no, kay Pangulo, sa asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. So ibig sabihin, klaro yung video. Meron talagang video. Totoo yung video. Di ba? Eh hindi dapat ganyan ang sagot nila. Hindi nila sasabihin na ang dahilan naman po kaya nagbanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at sa pinsan ay dahil po doon sa pagkakakulong ni Zuleika Lopez eh. O dapat tigilan na po natin yung usapan doon sa impeachment tungkol doon sa pagpuprove kung totoo yung video. Di ba? Sir Maki Kwan, Joker Tena, Joel ng Cereza Force at Bad Boy ng Ilocos. Oh, wala nang katuturan yan. At mga kababayan, nasan ba yung tragis na si Roque? Ito naman po ang sinabi ni Harry Roque dyan, mga bossing. Sandali, nawala yung kay Roque. Picture ba yun? Hindi ko makita eh, pero babasahin ko sa inyo, mga bossing. No? Ang sabi dito ni Roque, mga kababayan, no? Harry Roque, ito po yung malapit na pong mapauwi, no? Ay dahil ang binabalita tungkol kay Harry Roque ay napasubo na po at yung kanyang tawag dito, yung kanyang asylum na isinusulong ay wala na po, no? Ano na daw, hindi na daw tinanggap. Ang tanong daw ni Roque, ano ngayon? Sabihin na natin na may grave threat, high crime ba iyon para maging impeachable si Sara Duterte? Ano yan? Pag-amin din na talagang sinabi ng Vice Presidente na may grave threat ang Vice Presidente sa Pangulo? Na talagang planong ipapatay ng Vice Presidente ang Pangulo? Kung mapapansin nyo po mga bossing, hindi lang po ang pagbabasihan natin yung pagkakulong ni Zuleika at yung sinabi ng Vice Presidente ano sabi ng Vice Presidente? Pag may nangyari sa akin, patayin si ganito, si Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Hindi po. Sa mga press conference niya, mga kababayan, palagi pong may pagkabayolente doon sa mga word niya. Naalala niyo yung pugot ulo. Naalala niyo yung hukay bangkay. Hukay bangkay. Oh. Tapos itapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Simulat sa pool pa lang po, nasa utak na ng Vice Presidente, mga bossing, yung pagtapos sa buhay ng Pangulo. Ilan na po iyon? 'Di ba? Mga press conference. Minsan nagugulat nga tayo, mapapaisip ka, talaga bang lawyer ang Vice Presidente? Kasi kung isa kang lawyer, i-analyze mo lahat ng sasabihin mo. No? Bago ilabas ng bibig mo. Oh. Pero yung kay Vice Presidente parang hindi sinasala po. Natuwa nga ako bakit nung isang beses naglagay sila